Good evening po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon ito pong pinakahihintay ng lahat ng mga 31 million Filipinos na buboto kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ngayon po ay opisyal ng naging pinroklama na bilang Pangulo sa ating bansa. Ayan po yung una nating pag-usapan. At ito pong kalawa ay itong paghalal niya o pagpili niya ng kanyang mga kabinete ay hindi po galing lahat sa kanyang partido o galing po sa labas ang iba. Yan po yung ating pag-usapan. At bago tayo magpatuloy, ay katulad din po sa ating kagawian na mangyaring i-like at subscribe po ninyo itong ating YouTube channel para tuloy-tuloy po updated kayo sa ating mga bagong video. At pakishare na lamang po sa inyong mga kaibigan. At i-click na rin po yung notification bell para sulit na man-notify tayo sa lahat nating mga issue na pag-usapan. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ay opisyal na pong pinroklama ng joint session ng Congress. Kanina lang po, mga alas 4, dyan po sa Kongreso na bilang 17th President si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kasama po ang kanyang pamilya at siyempre yung kanyang nanay na tuwang-tuwa sa nangyayari kanina na nagiging Pangulo. Hangad niya talaga ng kanyang anak na si Bongbong Marcos ay magiging Pangulo. At katunayan nga po, sa loob ng 40 years o 35 years na pag-alipusta sa kanila, ayon po ni Senator Amy Marcos, ay nakabalik sila sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng taong bayan. Yun po yung kanyang pahayag. Ito po yung picture kanina doon po sa loob ng Congress. Yan po. Yan. So dyan mga kababayan ay sinasabi, Senator Amy Marcos, sister of presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., said their family is very, very grateful for the second chance given to him by the Filipino people. As she claimed, they have been oppressed and mocked for years. So yun po yun. Sila ay naalipusta, minamaliit, lahat ng mga pagmamaliit sa kanila at pag-atake sa kanila sa loob ng 35 years more ay tiniis nila yon. Pero binigyan sila ng pagkakataon sa pangalawang pagkakataon sa taong bayan na ibalik sila sa kapangyarihan. Yan po yung pahayag ni Senator Amy Marcos. At yung pong bumuto na 31 million ng mga Pilipino sa kay President Bongbong Marcos ay talagang nag-aabang po kanina. At nakikita natin ang hiyawan doon sa Kongreso at palakpakan sa galak ng mga taga-suporta. At hindi lamang po sa buong bansa ay nakatutok doon po sa live coverage ng SMNI. Ayan po. Yung ang sabi dito sa salitang English, sinabi ni Senator Amy Marcos,
Yes, we're very, very grateful for a second chance as it were, dahil medyo mabigat ang pinagdaanan ng aming pamilya. Talagang matapos yung 1986, kung ano-anong kaso ang hinarap namin bukod pa doon sa pangungutya at pag-aapi. Sabihin natin, medyo hirap talaga yung pamilya namin for the past almost 4 decades. So yun po yung pahayag ni Senator Amy Marcos. At talaga naman totoo ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, sapagkat kung atin talagang balikan yung ginawa sa kanila, tinagtad sila ng maraming kaso, mga pagbibintang, alipusta, pangungutya, lahat na lamang po na walang pakundangan ng mga pag-atake sa kanila ay tiniis nila po yun, hindi sila sumagot. Pero nakita nyo naman ngayon yung balik ng taong bayan. Kaya marunong po talaga yung Diyos tumingin sa mga minamaliit at inaalipusta. Yun po yun. So dito mga kababayan ay sinasabi natin na ito ngang makasaysayang proklamasyon kanina ay dinaluhan din po ng mga oposisyon na naroon, nakita ko kanina. Ang mga oposisyon din na mga isa doon ay si Senador Rapricto at iba pa. At siyempre si Attorney Romulo Macalintal, bago pa man magkaroon ng proklamasyon ay kanina ay nagpahayag din po ng pagsuporta o yung pag-concede ni Leni Robredo o sa kanyang kandidatura at hindi na raw po sila mag-object dyan sa Kongreso. So yun po. Kaya ito po ay nagpapakita na ang administrasyon na darating ni President Bongbong Marcos ay ipinakita na rin mismo yung adhikain ng pagkakaisa at pinaramdam na po yan. So, yan po yung ating nakikita sa ngayon. At siyempre, ito pong pagpili ni President BBM ng kanyang mga gabinete ay hindi po galing lahat dyan sa kanyang taga-suporta, kundi galing po sa ibang partido. Ito pong tatlong galing po sa ibang partido na kinuha niya sa mga former administration. Itong pong si dating NIDA Director General, si Dr. Artemio Balisahan. Siya po yung dating NIDA Director. Ay kinausap ni President Bongbong Marcos na maging kaanib niya sa kanyang administrasyon. At ito ay tinanggap naman sapagkat nakita ni President Bongbong Marcos na itong si Dr. Artemio Balisahan ay kapakinabangan ang kanyang kaalaman pagdating po dyan sa ekonomiya. Ayan po. Ito pong si Balisahan ay galing ito doon sa administrasyon ni Noynoy Aquino. At pangalawa, na kinuha ni President Bongbong Marcos, ito pong si Bini Lagisma. Ito po ay dating Secretary of Department of Labor
under naman po ito sa administrasyon ni President Erap Estrada. At ngayon po ay ibinabalik niya doon po sa Department of Labor. At ito pong pangatlo, itong si Susan Toots Upli. Ito pong si Susan Toots Upli, mga kababayan, ay yung ama nito ay dating labor minister din ito ni President Marcos noon sa kanyang ama. Ay labor minister din ito. Subalit ito ay pamilya ng magagaling na administrador dyan po sa Labor, Department of Labor. Ito ay kinausap ni President Bongbong Marcos na maging kabahagi niya at itinilaga siya doon sa Department of Migrant Workers. Yan po, doon po sa departamento ng mga OFW. At anak siya ni dating Department of Labor Minister na si Blas Opre. Si Blas Opre po ay naging senador din po yun. So yun po ay yung napakaganda at dito pa lamang mga kababayan ay kung inyong napapansin na ipinaparamdam na po ni President Bongbong Marcos yung kanyang adhikain ng pagkakaisa. Kahit hindi niya kapartido, ay kinuha niya ito. Nilagay niya sa kanyang kabinete. Basta marunong sila sumunod sa batas, marunong rumispito sa administrasyon at hindi mananawagan ng ibagsak ang gobyerno. Yan po. Napakaganda po yung adhikain. At para po doon sa ating mga kaibigan at mga kababayan, ay igalang po natin itong pagpili ni President Bongbong Marcos. Baka isipin ninyo na bakit itong si President Bongbong Marcos ay pumili ng mga hindi niya kapartido. Yun po. So dapat igalang natin po yung kaniyang pagpili sapagkat siya lang po ang may appointing power sa kanyang administrasyon. Huwag po kayo magkatataka niyan kasi bahagi po yan sa kanyang programa o adhikain ng pagkakaisa. So, yun po yun. Napakaganda mga kababayan. Ito pong sumunod na pag-usapan natin. Ito pong si itong abogadang si Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kababayan, ay ito ang tuwa po nung siya ay kinausap ni President Bongbong Marcos na siya po ay itatalaga doon po sa bilang press secretary o sa tinatawag na Presidential Communication Operations Office. Ayan po. Yan ang itinatalaga at tuwang-tuwa po siya at tinanggap niya ito. Ito pong si Attorney Trixie Cruz, isa po itong vlogger, mga kababayan, kung inyong nakikita ito. So dito ay nakita natin na ang pagpili ni President BBM ay hindi po sa pamagitan ng politika. Kundi ito ay pinili niya mula po sa kanyang puso. Hindi po kulay politika. Ganyan po dapat ang ating magiging leader na hindi po nagpumipili kung anong partido o anumang kulay sa politika. Isang tabi at alisin yung politika pagdating po dito sa ating pagkakaisa. So yan po yung napakaganda. Pero tandaan ninyo mga kabayan, ito po lamang si Atty. Trixie Cruz Angeles ay inumpisahan na po itong banatan. Merong ilan dyan natin mga kabayan na binabatikos na po ito.
Kaya, kaya hindi po talaga mawala. Nandiyan pa talaga yung kakampon. Kakampon po ni Satanas. Binabanatan na po ito. Ayan po. So, hindi lamang dyan mga kababayan. Ito pong si eh, Leni Robredo, mga kababayan. Kamakailan ay ang kanyang abogado na si Romulo Macalintal ay narumpos sa canvassing. At hapon yata yun, kanina umaga, kahapon, ay nagpahayag na nag-concede na itong si dating BP Leni Robredo. Pero parang dininay niya ito ngayon, mga kababayan, na hindi raw siya nag-concede. Pero mayroon po siyang pahayag ngayon dito sa isang news na sinasabi, tinanggap na ni Ginang Leni Robredo ang resulta ng 2022 election. Kung sabihin na tinanggap niya, ibig bang sabihin hindi pa rin siya sumuko? Pero sa aking pagkakaintindi dito mga kabayan, pagka tinanggap mo na yung resulta ng election sa 2022 election, ay parang sumuko na yan o nag-concede na. Pero may sinabi siya na hindi raw siya nag-concede. May problema ngayon mga kababayan. Ang naiipit dito yung kanyang abogado na si Romulo Macalintal. Baka pinagalitan siguro yun si Macalintal noon kung talagang totoo ito. Hindi daw po siya nag-concede sa palibhasa yung abogado niya nagsasalita kahapon na hindi na sila tinatanggap na nila o ano bang words na sinasabi doon na concede ba o tinanggap. Yun po yung sinasabi ni Atty. Romulo Macalintal. At hindi na raw po sila object dyan po sa canvassing. Pero ito mga kabayan, ito po ay sinasabi ko lang sa inyo. Pero sa pagsisimula ng canvassing ng National Board of Canvassers sa Congress, nagmanifest ang legal counsel. Yun nga po yung si Atty. Romulo Macalintal na hindi sila tututol sa resulta ng canvassing ng mga certificate of canvass o COC. Nagmanifest din ang legal counsel ni kampo ni Manila Mayor Isko Moreno, Atty. Rosalina Romira, na hindi sila kukontra sa resulta ng canvassing. So dito mga kababayan, kaya ko po sinasabi sa inyo ito, ay palibhasa ay tapos na po yung proklamasyon kay President BBM. Kasi mayroon talagang mga punto rito na gusto natin maunawaan ng husto kung bakit ibinabawi ni Robredo ang pahayag sa kanyang abogado. Pero anyway, tapos na po yung proklamasyon, ano man ang sasabihin nila, tapos na po. Pero hindi na talaga issue yan. Pero ang mahalaga dito, nang natapos na yung proklamasyon at kung ano man ang magiging statement ni Vice President Leni Robredo, ay tapos na po yun. So, yan po yung nagaganap dyan. Pero balikan natin po yung ating sinasabi tungkol po doon sa mga Marcos. Ulitin ko lang po, bago tayo magtatapos, ay
sinasabi nga ni Senator Amy Marcos, uulitin ko lang, kung anong kaso ang hinaharap namin bukod pa doon sa pangungutya at pang-aapi, sabihin na natin, medyo hirap talaga yung pamilya namin for the past almost 4 decades. So, totoo po yan. Yan po yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Pero ngayon po, ibinilik sa kanila ng taong bayan ang kapangyarihan sapagkat nakita po ng kasaysayan after 4 decades o 40 taon ay wala pong nagagawa ang mga previous administration maliban na lamang po kay President Duterte. Yan po yan. Kaya mahirap talaga ang naranasan nila. Hindi sila sumasagot, pasensya lang. Pero tingnan mo naman ang sagot ng Panginoon sa kanila. So, pansamantala mga kabayan, ay yan lang muna ang ating sasabihin at hanggang sa susunod po natin na video. God bless all.